Eto, sabi rito. Ito si Pulong mo, nag-iingay ngayon si Pulong ah. Habang sasayaw-sayaw, yung kapatid niyang si Sara Potpot, eto naman, substitution. No, siya muna yung siya yung medyo nagdadadakdak. Nung isang araw medyo nagbakbakan sila ni Attorney Claire Castro. Ito, basahin natin. Kaya nagpasoklolo sa taong bayan, Pulong gustong maisalba sa sariling kapalpakan. Sabi, pinaseringan ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang Marcos Jr. Administration na nananawagan aniya sa taong bayan para siya sagipin sa sariling kapalpakan. Binanggit Binanggit ito ni Duterte sa kanyang pagbuelta kay Presidential Spokesperson Claire Castro. Tinawag ng kongresista na ignorante sa kasaysayan si Castro matapos nitong sabihin na inutil ang nakarang administrasyon pagdating sa agresyon sa China West Philippine Sea. Parang medyo sablay tayo dyan Medyo Congressman Pulong, medyo sablay Eto, before the palace spokesperson lecture anyone about being inutil in defending our seas, she should first study the timeline and check the facts. Hindi pwedeng puro sat-sat lang sa camera, zero research, ani Duterte, pertaining to Congressman Pulong. Aniya, taliwas sa sinasabi ng Malacanang, asan na tayo? Taliwas sa sinasabi ng Malacanang, may konkretong hakbang ang administrasyon ng kanyang ama, si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapalakas ng depensa sa bansa. Sabi, kaya nga ako naniniwala ako dyan, pinalakas yan, nag-jet ski nga ron tapos nagsisigaw, gawin nyo na lang kaming probinsya ng China. Yun ang pinaka naging strategy, no? Kaya medyo lumakas ang depensa natin. Paano mo pa, anong pinakamagandang depensa? Kundi kaibiganin yung China. Yan lang siguro yung naisip nung dating presidente o ama ng congressman na si Pulong, no? So, hindi daw naalala yung yung history, sabi ni Pulong. Yan yung pula niya, no? Kay sa pula niya kay Attorney Claire Castro na hindi raw nagre-research, no? Ang ating mahal na Yusek, maling-mali ka dyan, Brad, no? Alam namin kasi it's not a distant past, no? Biruin mo, no? Kamakailan lang yun 3 years ago. Napaka sariwa pa sa alaala namin yung mga pinaggagawa ng tatay mo. Do not disrespect a leader who actually delivered safety and stability for our citizens while you are busy crowdsourcing solutions for the economy. The Duterte administration faced challenges head on, and most of all, it delivered, giit ni Pulong. Yan ang daming sablay sa mga pinagsasabi dito, no, ni Congressman Pulong. Isa na dyan yung sinasabi na hinarap daw head on at nakapag-deliver. Napakadaming pangako ng tatay mo, no, na si Duterte. Isa na dyan yung 6 na buwan, susugpuin ng droga. Sa loob ng 3 taon, mapipigilan ng korupsyon. Lahat yan, may mga patunay na videos na sumuko siya. Pagdating sa droga, hindi ko pala alam, ganyan pala kalalim yan. Hindi ko alam na napakarami palang drug addict. Sumunod, dun sa korupsyon. Naku, yung korupsyon. Hindi ko alam na nakabaon pala yan. Pasensya na kayo. Maghanap na lang kayo ng panibagong Marcos. Yun ang pagkakasabi niya. Tapos, yung jet ski. Yun lang
isang pinakamalaking lokohan pagdating dyan sa jet ski. Yung pagje-jet ski. Hindi niya ginawa. No? Nung sinita siya ng mga mangingisda at nanghingi na sinabi niya, nung mga mangingisda, asa na yung pangako mo na pupunta ka rito para makapangisda kami ng maigi dito sa West Philippine Sea? Ano nangyari? Nga. Sabi ni Digong, hala, rhetoric lang yun. Tanga lang daw yung maniniwala. Sabi ng mangingisda, sumagot hindi naman po kami tanga. Umasa lang po talaga kami sa pangako nyo. Yan ang kalokohan nung tatay mo, Pulong. Hindi mo kami kailangan paalalahanan dahil sariwang-sariwa pa. No? Sariwang-sariwa pa lahat sa amin yan. Ako nga memoryado ko pa lahat ng mga pangyayaring yan. Yung pagbablock nyo ng media. 'Di ba? Diyan sa West Philippine Sea. Yung sinabi ng tatay mo na pamunas lang sa puwet. Yang napanalunan nating desisyon sa arbitrary pagdating diyan sa West Philippine Sea. Galing sa UNCLOS. Yun ba? Isang magandang yan ba yung kinukonsidera mong depensa? Ipamumuna sa puwet yung dokumento na magpapatunay na dapat at karapat-dapat lang nating linangin yung mga yamang dagat dyan sa West Philippine Sea na atin yan. Yung mga kaalyado mo na si Marcoleta, ano sabi? Guni-guni lang daw yan. Yan ba? Yan ba yung may matatag? Halos hindi nga paniwalaan ni Marcoleta. Halos hindi pagkatiwalaan. Halos hindi paniwalaan na meron talagang West Philippine Sea. Guni-guni lang daw. Yung basagin nyo lagi, yung argumento na ipinipresenta ng ating administrasyon. No, pagdating dyan sa West Philippine Sea. Yung news media blackout nyo. No, yung meron tayong namatay dahil nabangga ng barko ng China, wala na. During administration nyo yan. Nung natayuan ng kung ano-anong istruktura, malapit dyan sa Bahod de Masinloc, nang sinira yung mga corals dyan, nang hindi natin alam, tapos dyan din tinapon. Anong meron dyan? Yung panlilaser, kapanahunan nyo yung nangyari yan yan ba yung klase na gusto mo pang ipagmalaki? Yan ba yung sinasabi mo na safety and stability for our citizen? Yan ba yun? Yan ba yung sinasabi mo na the Duterte administration face challenges heads on? Mag-isip-isip ka muna. Hindi yung puro... Huwag na natin pag-usapan yung mga panchichiks mo. No? Wala na yon. Ihiwalay natin yan. Ang pag-usapan natin yung nakaraan na ipinagmamalaki mo. Yung administrasyon ng tatay mo. West Philippine Sea pa lang yan. Huwag na natin pag-usapan yung 51 billion na kinubra mo sa loob ng 3 taon. Tapos tatawagin mo pa, lakas ng loob mo, sasabihin mo, your bangag administration, on the other hand, is asking for the people to save the president from his own incompetence. Bugok. Napakalaki mong bugok. We build strength, you build excuses. Kaya, ano yung terminology mo na yun? Anong argumento? You build excuses. Excuses are never built. You built excuses. Hanap ka na ni Senator Trillanes, yung tattoo mo daw. Ipakita mo na. Hindi, yan na mahirap no?
Hindi ko din alam kung bakit yung administrasyon ng or yung Duterte. Hindi na wag natin lahatin, wag nating ito lang naman din yung topic natin, si Pulong, no. So, ako talaga hindi ko maintindihan kung bakit ang pagkakaalala niya, no, diyan sa West Philippine Sea, parang napakalaking may napakalaking ginawa si Digong. Lahat 'yan eh. Karamihan nung nakamkam sa atin during time ng tatay niya. Nung tinayuan ng isang malapit dito sa atin. Tinayuan ng mga struktura, anong sabi? Naalala ko pa 'yon. Ano sabi ni Roque? Susubo daw siya ng Chinese. Ay, hindi, mali. Ang sabi niya, pag natapos yan, yung mga struktura dyan, since atin naman talaga yan, lugar na yan. Tinayuan na nga nila ng struktura. Pagtapos nila dyan, kanino mapupunta yan? Di sa atin din. Ngayon, nasa na? Diba? Yan. Yan ang isa sa pinakamalaking kalokohan. No? Ikaw ang hindi nakakaalam ng mga pinagsasabi mo. No, Pulong. Kaya easy-easy ka lang. To. Ano sabi rito? Punta tayo Kaya Pulong, relax ka lang. Huwag ka na masyadong dyan. Pag-usapang history sa West Philippine Sea, tumabi ka na muna. Kami naman bahala. Ano-ano ka lang dyan? Tira-tira ka lang dyan sa mga club-club dyan, ha? Relax.